May katanungan po ba kayo sa batas? Basta't usaping legal, bibigyan natin kasagutan. Narito na ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Happy Monday, Attorney. Happy Monday din sa'yo, Maris. Naku, eto na nga. Joke lang naman bawal pikon ngayon. Baka marami kayong narinig na ganyang linya, lalo na't ngayong April Fool's Day. Pero kung binabalak nyong mang-prank, teka muna ha, may nasampulan na isang babae sa terminal na inaresto dahil sa pagja-joke na may bomba raw sa bagahe niya. So, ano nga bang sinasabi ng batas tungkol sa mga ganyang mga prank? Here's all you need to know. Ask Attorney Gabby. Hashtag Ask Attorney. Attorney, gusto kong mang-prank ngayong April Fools. Kapag po ba napiko ng prinang ko, pwede po ba akong magdemanda agad? Well, depende naman. Wala kasing batas that deals directly sa mga ganitong nakakapikon na prank. Yung babaeng nasampulan, well, alam nyo naman na bawal gumawa ng bomb jokes, lalo na kung nasa airport kayo. Hindi talaga yung tatantanan dyan, aresto ang aabutin ninyo. Pero sa ibang sitwasyon, actually, kung sobrang nakakapikon ng prank na yan, talagang offensive, talagang nuknukan na nakakainis, theoretically, pwede naman kayong magkaso ng unjust vexation sa ilalim ng Article 287 ng Revised Penal Code. Ito ay kaso laban sa kahit na anong kagagawan ng isang tao na hindi physical in nature pero ang resulta ay matinding inis, asar, pagkabagabag sa isang tao na walang malinaw at lehitimong layunin. Mas maganda siguro marinig sa salita ng Korte Suprema kung ano ang unjust vexation. Ito daw ay human conduct that results in annoyance, irritation, torment, distress, or disturbance. In other words, matinding buwisit talaga yan. Of course, merong prank na physical in nature at kung dahil dito may nasaktan, of course, kaso for physical injury sa ilalim ng Revised Penal Code. Meron ding prank na magmumukha kayong katawa-tawa. So, maaaring kaso ng paninirang puri, depende kung paano at saan ito ginawa. In short, malamang hindi kayo pwede magdemanda agad, pero huwag din masyado maging balat sibuyas sa ganitong mga sitwasyon. So, hindi lahat ay nare-resolba sa pag-file ng kaso. Hashtag Ask Attorney, Attorney, pero parang mas fun gusto ko sanang i-live stream at gawing content ang prank ko. Pwede ko po bang gawin yan kahit walang consent ng pinaprank ko? Well, sabi ni Attorney Gabby, syempre hindi. Invasion naman yan ng privacy, lalo na kung nagsabi na talaga sila na ayaw nilang paggamit ang kanilang mga litrato or video, lalo na nga kung nakakasira pa ng pangalan o reputasyon ng tao yung prank na yan. Kung ang video or photo ay defamatory, maaari itong kaso ng libel. Halimbawa, kung sinabi nyo na isang tao ay gumawa ng isang krimen o maraming asawa o isang magnanakaw, it can be cyber libel in fact when done through the internet. Kung ang prank naman ay parang gender-based harassment, ibig sabihin ito ay dahil sa inyong kasarian, sa gender orientation or preference ninyo na nagkakos ng mental, emotional, or psychological distress at kung minsan nga natatakot kayo sa inyong personal safety, maaari itong violation ng ating Safe Spaces Act. At kahit nasabihin na inosente lang naman yan, video or picture lang yan, wala namang nangyari, maaari din naman itong violation ng Data Privacy Act dahil ang pagkuha ng litrato at pag-post nito, dapat unang-una may pahintulot ng kinuhaan ng litrawan at yung hindi otorisadong paggamit ng personal na information, kabilang na dito ang larawan or video na ma-identify kayo, posible ngang paglabag ng Data Privacy Act. So kapag napatunayan, may parusa itong pagkabilanggo at multa. So, happy April Fools, pero nakakatuwa ang joke kung nakakatawa talaga. Pero huwag kayong gagawa ng biro na sa huli, kayo ang magmumukhang katatawanan or even worse, kayo ay makulong. So, basta't usaping batas, bibigyan nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask Attorney Gabby.